Good morning mga kapatid. Magandang gabi sa ibang bansa. Magandang umaga dito sa Amerika. Mga kapatid, i-share ko lang itong kababalaghan ng aking pagrosary araw-araw at sa kababalaghan ng aking pagdarasal ng Chaplet of Divine Mercy every 3 o'clock ng hapon mga kapatid. Last month mga kapatid, may nangyari sa aking mama, sa aking magulang doon sa Pilipinas. Mayo 18, biglang nawala ng malay yung mama ko, no? At kasi hindi siya makahinga, biglang nawala ng malay at dinala siya sa mga babae ang nagdala sa kanila, yung mga dalagita na, no? Baka mga 15 to 18 to 20, mga gano'n mga kapatid. Dinala sila sa ospital. Malapit lang yung ospital pero dead on arrival yung mama ko mga kapatid. Tsugi ang mama ko pagdating sa ospital mga kapatid. Pagdating doon, ni-revive kaagad ng mga doktor. Revive, no? Marami sila. Sa katagalan, sabi ng doktor, hindi nila kaya. Tsugi ng mama ko, no? Kasi pagdating pa lang, dead on arrival na. Kahit anong ginagawa nila, hindi na talaga ma-revive mga kapatid. No? Surrender na silang lahat. Buti na lang itong mga babae na nagdala sa kanya, hindi naniniwala, no? Sabi ng mga babae, hindi pa yan patay. Mabubuhay pa yan. Ituloy nyo ang ginagawa nyo. Sabi ng doktor, surrender na kami. Hindi na namin kaya. Kung gusto nyo, kayo ang gumawa. So ngayon mga kapatid, yung pang-pump yung nilagay dito, tapos i-pump ganyan. Kinuha ng mga babae, mga kapatid, nagdala sa kanya. Mga bata ba? So, sila ang nag-pump mga kapatid. Sabi nila, mabubuhay pa to. So, grabe mga kapatid, no? Ang Panginoong Diyos, gumawa ng kababalaghan, sila ang ginawang instrumento upang mabuhay muli aking mama. So, yung katagalang ng pinapump mga kapatid, biglang nabuhay mga kapatid. Tingnan mo mga kapatid, dead on arrival. Tapos wala nagawa ang doktor. Tapos yung mga babaeng nagdala sa kanya, malakas ang paniniwala na mabuhay. Nabuhay mga kapatid. So, kinuha kaagad ng doktor. Ginawa nilang paraan, nilagyan ng oxygen. Yung problema, yung ICU, puno. No, hindi makalipat kaagad doon. So, nangyari, nandoon lang sa labas. Naghihintay. So, at least, nabuhay. So, nilagyan ng oxygen. Pagtapos mga kapatid, tinawagan ako ng aking kapatid. Sabi niya, yung mama ko nandoon sa hospital. So, kinabukasan, tinawagan ako ng kapatid ko. Nag-usap kami, nag-video call kami. Pinakita niya yung mama ko. Sabi ko, ma, nakatitig lang ang mama ko, no? Nakatitig lang. Hindi niya ma-recognize kung sino.
Kasi sabi ng doktor, yung gap pala, yung pagkamatay, at saka yung pagkabuhay niya, yung gap no nawala na oxygen sa kanyang utak, parang nagdandahan pang nag-recover, no? Hindi pa siya makakilala. Nakatingin lang. So, ang ginawa ko, in Jesus' name, tinanggal ko yung course sa kanyang katawan, no? Tinasalan ko, sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. So, tinanggal ko yung course sa kanyang katawan. In Jesus' name. Kinabukasan, masigla na yung mama ko, mga kapatid. Tapos, yung araw na yun na nalaman ko, yung rosaryo, mga kapatid, inaalalay ko sa kanya. Inaalay ko sa kanya yung pagbilis ng recovery. Since ilang taon na ako Chaplet of Divine Mercy, every 3 o'clock, yung dasal ko na yun, pinanungod ko sa kanya, no? Inaalay ko sa kanya yung mabilisang recovery. Kasi pag lagi kang nag-rosary araw-araw, yung 15 promises ng rosary, nakagabay na yan sa'yo. Mawala ka man dito sa lupa o nandito ka pa, nakagabay na yan sa'yo. Saka yung Chaplet to Divine Mercy, kapag dasal mo yan araw-araw din, gagabay na yan sa'yo. Araw-araw. No? So, kung mabasa natin dito sa benepisyo ng pagrurosaryo, mga kapatid, nakalagay dito na ipinapangako ko ang aking natatanging proteksyon at ang pinakadakilang biyaya sa lahat ng magdarasal ng rosary. Ang pinakadakilang biyaya sa lahat ng magdarasal ng rosary, mga kapatid. Kung babasahin mo naman dito sa Chaplet of Divine Mercy, take note, mga kapatid, ha? Kinalulugdan ng Diyos na ibigay ang lahat ng kanilang hinihiling sa pamamagitan ng pagdarasal ng chaplet, lalo na kung ito'y naaayon sa kanyang banal na kalooban. So yan, mga kapatid, no? Lahat ng promises ng rosary at saka Divine Mercy ay lahat yan ay totoo, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, everyday sumisigla yung mama ko, mga kapatid. No? Sumisigla siya. Yung problema, sabi ng doktor, mga kapatid, ha? Ilipat daw sa madaling panahon ng aking mama sa ibang ospital. Kasi may espesyalista ng mga doktor doon. At, excuse me, maganda yung pasilidad doon. So, kailangan ilipat na, sabi ng doktor. Yung kapatid ko, natarantara na rin, no? Kasi doktor na yan nagsabi. Nung sinabihan ako ng kapatid ko, sabi ko, tumatawa lang ako, mga kapatid, sabi ko, walang ibang magpagaling sa aking mama, mga kapatid, no? O sa lahat ng mga tao na may sakit, kundi ang Panginoon Diyos lang, through prayers, no? Through rosary. Sa pamamagitan ng pagdarasal mo sa rosary, mga kapatid, no? Idaan mo sa rosary. Since na gumagabay na yung 15 promises ng rosary sa iyo, saka yung 14 promises ng Chaplet of Divine Mercy, granted yan, mga kapatid, no? Ibigay yan sa iyo. Bali, may darating na unos sa ating buhay. Ma-overcome mo yan dahil sa pagdarasal natin sa rosary o Chaplet of Divine Mercy.
kahit na anong galing ng doktor, kahit na anong magandang pasilidad o magandang hospital, mga kapatid, pag hindi naaayon sa Panginoong Diyos, hindi talaga yan matutsugi, mga kapatid. Hindi talaga yan hindi talaga yan gagaling, mga kapatid. Kapag natsugi yan, tsugi talaga yan. Ano? So, walang makapagbago sa ating magpagaling sa ating pasyente, kundi ang pagdasal lamang, mga kapatid. So, yun nga, mga kapatid, hindi ako pumayag. Sabi ko, gagaling yung mama ko through prayers, mga kapatid. Sabi ko, mga kapatid, no? May confident ako na gagaling yung mama ko through prayers. Hindi na kailangan na lilipat ng hospital o sa magagandang hospital, sa magagaling na doktor. Kung may paniniwala ka na gagaling yung pasyente sa pagdarasal mo ng rosary, Chaplain of Divine Mercy, gagaling yan, mga kapatid. So, yung mga kapatid, ilang araw, mga kapatid, gumaling yung mama ko, mga kapatid, no? Araw-araw, gumaling. Masigla hanggang umabot lang ng 12 o 13 days, lumabas na sa ICU. So, bali, 2 araw muna nakalipat sa ICU, tapos nag-stay siya doon na 12 o 13 days sa ICU. Gumaling yung mama ko, umuwi na. So, yan, kung gaano makapangyarihan ang rosary, mga kapatid, sa araw-araw, mga kapatid. At saka yung Chaplet of Divine Mercy. Halimbawa, mga kapatid, for any reason na hindi tayo makadasal ng rosary araw-araw, 15 minutes lang yun eh. Pero hindi mo talaga madasal yun. For any reason, mag-Chaplet of Divine Mercy ka na lang. Every 3 o'clock. 5 minutes lang yun, tapos ka na. Basahin mo lang. No? Mabasa natin ang promises ng Chaplet of Divine Mercy. Nakalagay dito na kinalulugdan ng Diyos na ibigay ang lahat ng kanilang hinihiling sa pamamagitan ng pagdarasal ng chaplet, lalo na kung ito'y naayon sa kanyang banal na kalooban. Pangalawa, pagtatanggol ng aking awa. Pagtanggol ko bilang aking sariling kaluwalhatian ang bawat kaluluwa na magdarasal ng koronelyong ito. 14 promises ito, mga kapatid, ha? 3 lang babasahin ko. Kayo na magbasa sa iba. Pangatlo, Jesus will stand between the Father and in the dying person as a merciful Savior, not as a just judge when the chaplet is prayed in their presence. Tingnan mo, mga kapatid, ano bang hanapin mo? No? Kahit na anong kasalanan mo, mga kapatid, sa mundong ito, pag nagdasal ka ng Chaplet of Divine Mercy every 3 o'clock, no, Jesus Christ agmangdipa sa iyo, no? Na hindi ka mapunta sa impyerno o saan ka pumunta. Siya magdipa. Dadalhin ka sa kingdom of heaven.
No, mga kapatid, dahil sa kanyang awa, yan ang promises niya sa Chaplet of Divine Mercy. Kung mabasahin mo, 14 promises to. So, kung isipin mo mga kapatid, yung buhay natin dito mga kapatid, hindi natin alam natin, no? Kasi pag matapos na yung mission natin dito sa mundo, tsugi na tayo. So, itong Chaplet of Divine Mercy, makatulong ito sa atin. 5 minutes lang mga kapatid, basahin mo lang. Tapos ka na every 3 o'clock. Halimbawa, lalagpas ka ng 3 o'clock. Dasalin mo pa rin. Alam mo mga kapatid, nung una mga kapatid. Nung nakausap ko ng gabay ko, sabi niya, mag-rosary ka, umaga, gabi. So sinunod ko yun, kasi nag-rosary ako, 18 years old pa, isang beses lang ako nag-rosary araw-araw. Ang ginagamit ko yung kamay. Kamay ko lang. Nung nakausap ko na yung gabay ko, binigay niya ito, yung pangalawang gabay. Yung pangalawang gabay ko, ito ang binigay sa akin. Kaya ito ang ginagamit ko pag nag-rosary ako. Pero pag lumabas ako, pumunta ako sa trabaho, ito ang dinadala ko. Maliit lang. Ito. Kasi ito, ginagamit ko lang ito kapag nandoon ako sa bahay kasi malimutin kasi ako eh. Matakot akong mawala ko ito kasi ang nabigay sa akin ito, aking gabay. So, ilalagaan ko talaga ito mga kapatid. Yung pangalawang gabay na nagbigay ko nito, hindi ibig sabihin pangalawang gabay ha. Siyang pinakamataas mga kapatid. Pinakamakataas. Kung tumitingin kayo sa una kong mga vlog, alam mo kung sinong pangalawa kong gabay na pinakamataas. No, sinabi ko lang yung pangalawang gabay kasi nung unang gabay nagsabi sa akin na mag-rosary ako umaga gabi. Siya ang nauna nakausap ko, yung pangalawa kong nakausap, yung pinakamataas. Kaya sinabi kong pangalawang gabay ko. Ito, nung unang gabay ko rin ang nagbigay sa akin ito. Ito. May 14 promises ito. No? Kung gusto niyo ng dasal nito, kung mayroon kayo nito, ma-bless niyo na si pare. Bibigay kong dasal niyan. So ito ang dinadala ko sa labas. Kung gawa lang sa mga demonyo mga kapatid, yung kamatayan gawa sa demonyo mga kapatid, kayang-kaya natin yan. Kaya-kaya niyang mapagaling yung sinong may sakit sa pamilya nyo. Ikaw man o sinong nasa pamilya nyo. Kung gawa lang sa demonyo yung kamatayan mga kapatid o mga sakit, ano mga sakit gawa ng demonyo, mga kamatayan ng gawa ng demonyo. Kayang-kaya mo yan pagalingin. Kung araw-araw ka mag-rosary. Kapag araw-araw ka nag-rosary, ang 15 promises na yan, gagabayan sa atin. No, buhay pa tayo, gagabayan sa atin. Pag mawala tayo sa mundong ito, mas lalong gagabayan sa atin mga kapatid. Saan ka maghanap? 15 promises na rosary. Sa Chaplet of Divine Mercy, 5 minutes mo lang dasalin, araw-araw, 3 o'clock. Kapag magawa mo yan, may 14 promises ka na. Gagabay sa'yo. So, ano mang mga klaseng kamatayan ng gawa ng demonyo, maiwasan mo yan. No? Kasi gumagabay na sa'yo yung 14 promises, yung 15 promises, gumagabay na sa'yo. Iwas yan. Hindi ka mamatay sa mga gawa ng demonyo. Kapag may dadasal ka rin, kung sino yung dadasal mo, magulang mo, mga kapatid mo, sino man. Gagaling din yan. Kasi gumagabay na sa'yo. Sa atin, yung 15 promises at saka 14 promises. Kung ito naman, protection, gagabay din sa atin, 14 promises, ligtas ka niyan. Yung pinangako nito, hindi ka may impyerno kung mag-devotion ka nito. Lang dasal nito, ang liit lang dasal nito. Dasalin mo lang isang araw. Kung gusto mo, pwede dalawa. Pagkagising mo, pagka umaga. Sa akin, ginawa ko, umaga gabi. Bakit idadamot ko pa yung pagdasal? Simple-simple lang pagdasal. Mga tingin nga tayo sa social media. Pag naka-open ka ng cellphone, stuck ka na dyan isang oras. O mahigit pa.
Ito pa kaya? Ilang beses lang, 1 minute, 15 minutes, Chaplain Divine Mercy, 5 minutes. Walang kahirap-hirap. Makamtan mo na yung 14 promises, 15 promises. Gagabay sa iyo palagi kung saan ka man sa dulo ng mundo. Kung matsugi na tayo, doon. Shout out ni Dia Bagyuro Pastor, 3 o'clock, like click pin. Po, yan, 3 o'clock. Halimbawa, nakalimot ka, tapos naging 3:30, nabasa mo. Uy, 3:30 na pala, hindi ko pa dasal ng Chaplain Divine Mercy. Idasal mo pa rin. Kasi sabi na aking gabay, nung una mga kapatid, hindi ko alam yung Chaplain to Divine Mercy. Wala talaga yan sa akin. Yan sa akin, rosary lang. Nung nakausap ko ng gabay ko, pagkatapos niyang sabihin na mag-rosary ako umaga-gabi, sabi niya, Richard, mag-Chaplain Divine Mercy ka rin 3 o'clock ko. Ha? Sa isip ko, nadagdagan na naman yung dasal ko. Umiiwas ako ng dasal nung una mga kapatid mo kasi alam mo na nung una. So, yung sabi ng aking ng gabay na, mag-Chaplain Divine Mercy ka. 3 o'clock, ko, may alibay pa ako mga kapatid. Sabi ko, paano yan? May trabaho ko 3 o'clock. Hindi na ako magdasal. Anong sagot sa akin? Sabi sa akin, o sige, kung anong gusto mo na may bakante ka na oras, dasalin mo Chaplain Divine Mercy. No? Parang nahihiya ako doon sa sinabi niya. So, hindi ako nakaligtas kasi ipadasal pa rin sa akin. So, yung ginawa ko, pina-adjust ko yung trabaho ko. No? Bali, bago ako magtrabaho, mag-Chaplain Divine Mercy ko, ako, 5 minutes lang. Chaplain Divine Mercy. Madali lang. Basahin mo lang eh. Hindi mo na sa ulo. Basahin mo lang with faith. Oo. Pagkatapos, magtatrabaho ako. So, araw na yan. So, kung 14 promises niyan, gumagabay na sa akin araw-araw. So, yun mga kapatid. Kung hindi dahil sa aking gabay ngayon, na nakausap ko, baka napariwara na rin ako ngayon, ano? Kasi daming, sa mundong ito mga kapatid, maraming mga matintal ka. Ano ba sa Tagalog yung matintal? Parang mga kasalanan nandyan lang sa paligid, no? Madali kang ma-tentasyon. Nung nakausap kong mga gabay ko yun, no, pinipigilan ko na yung mga kasalanan na mga dapat iwasan mga kapatid. Kasi nahihiya ako kasi mga kapatid. Kasi sabi na aking gabay, nandyan ako sa iyo. I-feel mo. Kung bakit? Paano i-feel? I-feel mo. So, minute yung katawan ko. Sabi, nandyan ako. So, anong iniisip mo? Alam ko. Tingnan mo mga kapatid, mag-iisip pa lang ako ng masama o mabuti, alam na niya. So, kung mag-isip ako ng masama, parang nahihiya ako, no? Guilty ako, no? Kaya minsan, kapag nag-Facebook ako mga kapatid, nandiyan kasi kasiyahan natin sa Facebook mga kapatid, may biglang pumasok na hindi maganda, no? Hindi kaya-aya. Kaya nang magkausap kami ng aking gabay, sabi niya, huwag ka nang mag-social media. Bakit? Maraming demonyo yan. Kung bakit alam mo? So, nandyan nga sa akin, no? Sabi niya, nandyan ako sa iyo. So, anong may sa isip mo? Anong makikita mo? Nakikita ko, no? Kaya, iniwasan ko ng mga bagay, pero tao lang tayo magkasala. Punta tayo sa kumpisalan. Kumpisal ka agad. Or, pwede yan, direct to God, no? Kapag malapit na tayo mga tsugi, mga kapatid, pwede yan, direct to God. Lord, patawarin mo ko sa masala, no? Pag hinihingal ka na, alam mo na tayo mamamatay na mga kapatid, yung mga hininga natin, alam natin, may tayo tawad ng diretso, direct to God, no? At saka huwag natin kalimutan magdasal ng Hail Mary bago tayo matsugi. Bakit? Kapag dinadasal mo yung Hail Mary bago ka matsugi, kasi halimbawa mga kapatid, yung mga taong walang repentance, ilang tao nang walang kumpisal-kumpisal. Kasi iniisip nila, direct to God daw. Direct to God. Direct to God lang ako. Totoo yan mga kapatid. Direct to God. With faith, no? Direct to God.
Paano na ngayong binarid, biglang bumagsak, patay. Mag-direct to God ka pa noon? Ano pa ng Hail Mary? Wala. Whereas nga, mag-rosary ka araw, chaplet divine mercy ka, yung pangyayari na gawa sa demonyo, hindi mangyayari sa iyo. Walang mangyayari sa iyo na masamang, anumang klaseng masamang pangyayari, walang masamang mangyayari sa iyo kung dahil sa kamatayan ng demonyo o ano pang mga gawain dyan. Hindi yan. Kasi iiwas ka. Kasi yung 14 promises ng chaplet of divine mercy, 15 promises ng rosary, gagabay sa iyo. Nasa paikot na yan sa katawan mo. No, sa paikot-ikot na yan. Ilayo ka sa mga disgrasya o anumang klase mga disgrasya, mga sakit. No, kung gawa ng demonyo. Pero mga kapatid, may kamatayan na gawa ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag matapos na yung mission natin dito sa mundo, mga kapatid, tsugi na tayo, mga kapatid. Kasi bakit? Tapos na yung mission natin, mga kapatid. Ngayon, buhay pa tayo. Hindi pa tapos yung mission natin. Pero ang problema, maraming demonyo yan sa paligid. Papatayin ka yan. Papasok yan sa masamang espiritu, sa mga tao. Yung mga tao na walang mga repentance, mga makasalanan naman tayo, no? Hindi naman pag-uusga, pero yung bang wala na talaga, layo na talaga siya sa Panginoong Diyos. Yan, papasukan ng demonyo, yun ang papatay sa atin. So kung nagdasal tayo ng rosary, chaplet of divine mercy, wala tayo nan, no? Hindi yan maka-apekto sa atin. Kasi gawa ng demonyo, pero parang dito nangyari, mga kapatid. May kaibigan ako, may kaibigan din siya, namatay. Devoted siya ni Jesus Christ, devoted din siya ni Mama Mary. Patay. Patay, mga kapatid. Yung sakit niya, simple lang sakit, mga kapatid. Sabi ko na kayong kabayan ko, bakit namatay? Devoted siya ni Jesus Christ. Devoted siya ni Mama Mary. Sabi ng pangalawa kong gabay. Yung pangalawa kong gabay, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pangalawa yan, pinakamataas yan. Sabi niya, yun lang ang paraan ng Panginoon Diyos, no? Para matsugi siya. Kasi yung mission niya ay tapos na. So wala na tayong magawa nun. Kahit na anong dasal natin, kahit na anong ganda ng hospital, pasilidad, magaling na doktor, tsugi talaga yan pag kinukuha na tayo ng Panginoon Diyos. Kasi tapos na yung mission natin. No? Yun lang ang paraan para matsugi. Yung ang kagandahan lang, pag devoted ka ng rosaryo, chaplet of divine mercy, pag namatay tayo, mga kapatid, parang natutulog lang tayo, no? Natulog. Alam mo yun, nung natutulog, parang nanaginip ka. Parang ganun lang. Ang swerte-swerte. Ganun, mga kapatid, no? Yung mga walang repentance, mga kapatid, bago yan matsugi, mga kapatid, yung parang nahihingalo ka, parang nahihirapan ka. Ilang araw yan. Halimbawa, 1 buwan, 2 buwan ka yan. Bago ka matsugi. Ang hirap niya, di ba? Mas buti pa matsugi ka agad kaysa mag-antos ka. Mahirapan ka. So, yung mga walang mga repentance, mga kapatid. So, yung mga devoted ng rosary, chaplet of divine mercy, ano yan? Yung kamatayan ng mga kapatid, parang natutulog lang yan. Nung 2027. 1997, mga kapatid. Natutulog ako, mga kapatid. Hindi ito. Totoo ito, mga kapatid. Walang biro ito, mga kapatid. Yung natutulog ako, mga kapatid, lumabas ako sa aking katawan, mga kapatid. Nakita ko yung kapatid ko dalawa, yung lula ko nasa ilalim. Kasi dik 1, 2, 3, 4 dik. Lumabas ako, mga kapatid, nakita ko, no? Totoo talagang espiritu, mga kapatid, no? Walang kahirap, lumabas ako. Tapos bumalik. Yung problema lang, pag lumabas ka na, lumapit ka, sinulapitan mo, hindi makarinig sa'yo. Hindi ka rin makatouch. So, bumalik ako bigla. So, totoo pala itong mga kaluluwa, mga kapatid. No, totoo yan. So, ano bang pipiliin natin? Yung 15 promises plus 14 promises ng rosary at saka chaplet of divine mercy. Gagabay sa atin yan hanggang pag tsugi na natin. Pag natsugi tayo,
Yan ang gagabay sa atin, pero hindi tayo mapunta sa impyerno. Tingnan natin dito sa benepisyo sa rosary, mga kapatid. Ha? Ito ang kagandahan, mga kapatid. Saan ka maghanap nito? Kaluwagan sa purgatorio. Sabi nito ni 15 Promises ng rosary, ha? Ni Mama Mary. Agad kong ililigtas mula sa purgatorio ang mga kaluluwang deboto ng aking rosaryo. Tingnan mo yan, mga kapatid. Ang gandang-gandang pakinggan yan, mga kapatid. 15 minutes lang rosary bago ka matulog. Kasi umaga, hindi ka na makadasal nan kasi nagtatrabaho ka, busy ka. So pagkatulog, yung problema, pagtulog, inisip mo man yung rosaryo, inaanto ka na. Yun, nung dikta ng mga demonyo, mga kapatid. No? Nanalo yung demonyo kasi hindi ka nag-rosary. Pero mag-rosary ka, mga kapatid. 15 promises, mga kapatid. Or, kung any reason na hindi ka maka-rosary, kung ano man yan, mag-chaplet of Divine Mercy ka na lang, 3 o'clock. 5 minutes. Take note, mga kapatid. 5 minutes. Bilis. Madali lang. Pag nakatingin ka dyan sa social media, Facebook, ano ba yung tinitingin mo? Ilang minuto yung ginugol mo dyan. Pero ang chaplet Divine Mercy na may 14 promises na gagabay sa atin araw-araw. Bakit hindi mo yung piliin? Para bang, anong pipiliin mo? Yung bato o yung gold? Parang ganun ba, mga kapatid? Siyempre dito ako sa gold. Ganun din. Yung chaplet Divine Mercy. Bakit pipiliin ko muna yun? Okay lang mag social media. Natural lang yun eh. Pero huwag kalimutan, yung 3 o'clock, ilaan mo talaga sa chaplet Divine Mercy. Yung cellphone mo, ilagay mo dyan sa gilid. Chaplet Divine Mercy, 5 minutes. Tapos noon, balik ka doon sa gusto mong mangyari. Basta huwag mo lang kaligtaan yung chaplet Divine Mercy. Kasi yung chaplet Divine Mercy, o rosary, 15 minutes. Yan ang gagabay sa atin, mga kapatid. Yan magligtas sa atin. Habang buhay pa tayo, hanggang mamatay na tayo. Dito pa, sa rosary ito ang sinumang may tunay na debosyon sa rosaryo ay hindi mamatay nang walang mga sakramento ng simbahan. Hindi mapahamak ang kaluluwang nagtitiwala sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosary at hindi mapahamak. Totoo yan, mga kapatid. Ang dami ko ng milagro sa rosary, mga kapatid. Nung tatrabaho ko, mga kapatid, may nagdikta sa akin, huwag kang yumuko. Tumingala ako, sumabog, mga kapatid. Sumabog yung may tinatrabaho ako doon. Tarantado yung supervisor namin. Pinatira ako doon sa 400 500 volts ba yun? Live. Production yun. Dapat pinatay yun. Yung supervisor, hindi pa ako regular yun. Regular noon. So, pumayag ako. So, pumutok mga boom! Yung damit ko dito, wasak. Wasak lahat. So, kung nakaganon ako, di bulag ako noon. Di ganon. Pag sumabog, mga kapatid, yung pulbura, pumasok sa aking mata, hindi na ako makakita. Lumabas ako, hindi ako makakita. Paano to? Kung ano mga sakit natin, mga kapatid, mas maganda pa kaysa mawala nga ng paningin. So, grabe yung mga milagro sa rosary, mga kapatid. Kung ano mang meron ako ngayon, pamilya, mabuting kalakasan ng katawan, o ano pang meron ako, yan, hiningi ko yan sa rosary, mga kapatid. Nung nandoon pa ako sa Qatar,
malapit din ako disgrasya doon. Shout out ni Amparo Siringan Francisco. Malapit din akong disgrasya doon. No? Yung duck galing sa first floor pa doon patong sa taas, fourth floor. Pumunta ako doon, ihi sana ako doon. Hindi ako pumunta sa CR kasi malayo. Punta ko doon, buti na lang. Sa tingin ko mga kapatid, may tubig. Kaya hindi ako pumunta doon. Nung tingin-tingin ko ilang minuto, nakita ko, riser pala yun. Kung pumunta ako doon, tsugi ako doon mga kapatid. No? Marami pa mga kapatid. Nung nandun ako sa Middle East, sa Qatar, yung trabaho ko doon, dinadasal ko rin sa Rosary. Na magkasama kami sa aking pamilya, kasawag anak. Pagdating ng araw, hindi ko alam kung saan kami magsama. Basta sinabi ko lang na magsama kami pagdating ng araw. Kasi yung misis ko nasa Pilipinas, ako nandun ako sa Qatar. Sa isang taon o 2 taon, isang beses lang ko bumalik, isang buwan. Lantakan mo yan mga kapatid. Hirap na mga kapatid, no? So after 7 years, dininig yung panalangin ko ng rosary. Nagulat ako mga kapatid kasi dito kami nagkasama araw-araw sa Amerika. Tingnan mo yung processing ng Panginoon mo. Minsan mga kapatid, may hinihingi tayo sa rosary. Mataas yung proseso, akala mo hindi magkatotoo kasi mahaba. So yung proseso ng Panginoong Diyos, yun ang maganda pala mga kapatid. No? Ang gagawin mo lang, continuous ka lang, mag-rosary ka lang palagi. Continuous, patient. Pag pumutok yan, yun ang grasya na binigay ng Panginoong Diyos. Time na ibibigay sa iyo. Magandang output yan mga kapatid. So 7 years, kasama kami hanggang ngayon. Hindi lang yan mga kapatid. Kapag nagrosary ka araw, yung 15 promises na gumagabay sa iyong katawan. Minsan may pangyayari na diyan mismo hilingin mo, granted agad. Bakit mga kapatid? Kasi nasubukan ko yan mga kapatid. May nangyari sa aking pamilya mga kapatid. No? Isang araw, umuwi ako. Tumawag yung misis ko mga kapatid. No? Pagtawag niya sa akin, parang feel ko na kaagad. No? Parang may iba. Ma-feel ko kasi yan mga kapatid, no? Maramdaman ko. Kahit na yung tao na may problema sa harap ko, maalam ko yan. No? Parang gagalaw yung puso ko na hindi ko maintindihan. Pagtingin ko, parang iba na mga kapatid. Nagdalamhati talaga ako natutulog akong mata. Hindi ko bakali. Kinabukasan mga kapatid. Sabi ko, masakit talaga yung dibdib ko. Batid yung parang kinukurot yung, parang yung puso mo na parang dinudurog. Sabi ko, hindi ko matatanggap to. No? Sa isip ko, hindi ko to matatanggap. Kaya, kinabukasan mga kapatid ha. So, tumingin ako sa itaas mga kapatid. Sabi ko, Lord, please, I beg you. Sabi ko yan mga kapatid, no? Talagang sinabi ko yan. Tapos, lumabas ako. Kasi may piniprepare ako doon. Pagbalik ko, gumaling na. Gumaling na ako. Ha? Hanggang ngayon mga kapatid, hindi na bumalik yung sakit na yun. God is good mga kapatid, no? Kapag gumagabay na sa'yo yung espiritu ng 15 promises na rosary mga kapatid. Grabe mga kapatid. Kahit na dyan mismo, kailangan mo ng tulong. Granted ka agad. No? Kaya salamat talaga ko sa rosary mga kapatid. Sa Divine Mercy. So, mag-rosary tayo araw-araw mga kapatid. No? Sa naniwala lang mga kapatid ito. Sa naniwala, God bless you. Sa hindi naniwala, skip nyo lang, huwag kayong magsalita ng
hindi maganda kasi lahat ng mga salita natin na hindi maganda, negatibo yan mga kapatid. Ibig sabihin, curse yan. Curse. So, yung mga sinasabi nyo na hindi maganda sa akin, kasi ako magagamot ako eh. Yung mga hindi maganda sinasabi nyo sa akin, curse yan. Akala nyo hindi yan curse yan mga kapatid. So, yung mga course na binabato sa akin, babalik yan mga kapatid sa inyo. 7 times o 100 times. So, sino magsasuffer? Kayo din. Kasi bumalik sa inyo. Bali, kayo ang nabigay ng lason. Kayo ang umiinom ng lason nyo. Ganun ba mga kapatid ba? Binigay kayo ng lason sa mga tao. Kayo mismo ang nakainom ng lason kasi bumalik sa iyo. Yung mga ganun mga kapatid. So, mas maganda, i-bless nyo ko. Para yung bless na binigay nyo sa akin, babalik yan sa inyo. 7 times o 100 times. No, wag basta-basta magsalita na masama sa kahit na sinong tao mga kapatid. No, may nakita kang tao dyan, wag ka magsalita ng negatibo. Kasi curse yan. Hindi mo alam yung taong yan, malakas yung spiritual yan. Yung lahat ng sinasabi mo, babalik yan sa iyo or sa pamilya nyo. Kawawa na yung pamilya mo dahil lang sa mga kabalastugan na sinasabi mo, yung pamilya na tamaan. Pamilya mo na tamaan. Okay lang sa iyo matamaan kasi ikaw nagsabi, minsan madadamay ba yung pamilya mo eh. Dahil lang sa kabalastugan sinabi mo, hindi mo alam yan ha. Pura yung may kinukuros ka o may sinasabi ka hindi maganda sa taong yan. Tapos biglang nakasakit yung pamilya mo. Yun na yun. Yung sabi mo sa kataong yun, negatibo, hindi mo alam mga course yun, yung lahat ng mga negatibo ng sinasabi mga kapatid. Course yan. So, hindi mo alam na yung binato mo sa kapwa mo, bumalik na sa pamilya mo. No? Uwi mo, nakasakit ng pamilya mo, o kinabukasan, nakasakit na. So, kung nagkaganon, magkasakit yung pamilya mo, may anong tawad ng Panginoon Diyos. Anong magawa mo? Isal ka para yung sakit ng asawa mo ay mawala. So, yung mga kapatid, yun ang mga benepisyo ng rosary at saka Chaplet Divine Mercy. Huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi ng doktor. Yung mga doktor, may mga doktor na mga negatibong sinasabi. May mga doktor din na positibong sinasabi. No? Ang gagawin mo, magdasal ka through rosary. Dasal ka sa Panginoon Diyos kung anong idadasal mo. Huwag maniwala basta-basta sa doktor. Ano? Basta nandyan na yan sa ospital, okay na yan. Pagdasal mo na lang yan. Hindi ka ba hanap ng magaling na doktor o magaling na ospital. Eh, mahal-mahal pa doon. No? Tapos, tsugi pa rin. Kung hindi naaayon sa Panginoong Diyos, lalo sa mga kamatayan o sakit gawa ng demonyo, hindi yan gagaling sa mga doktor. Gagaling lang yan through prayers sa rosary o Chaplet of Divine Mercy. So, halimbawa mga kapatid, matsugi na tayo mga kapatid, no? Tapos nakabidridin tayo. Dasalin natin yung Chaplet of Divine Mercy. Mga kapatid, kung halimbawa, yung mga relatives natin, alam natin na malapit na matutsugi, pero hindi pa natutsugi, yan, dasalan mo ng rosary. Ng Chaplet of Divine Mercy. Para maligtas yung kaluluwa niya. Kung hindi man siya nakakumpisal,
maligtas pa rin yung kaluluwa niya. Kasi yung mga demonyo nandoon na yan eh, nakaabang na yan. Ngayon, hihilahin nga yan. Pag tigil ang hininga mo, hihilahin nga na agad yan. No? So ngayon, dasal mo yung Chaplet of Divine Mercy. Nandoon na si Jesus Christ, no? Nakaabang na sa'yo. So wala na makukuha doon. Ligtas ka na. So huwag mong kalimutan magdasal ng Hail Mary bago mo tsugi. Tapos direct to God na pagdarasal. Okay lang yun kung halimbawa yung nasagasaan, biglang natsugi, maka direct to God ba kanyo? Hindi na. So, ngayon, buhay ka pa, dapat magkumpisal ka. Repent tayo sa ating mga kasalanan, kumpisal, magsimba. Ganon. So, mga kapatid, yung mama ko mga kapatid, gumaling ano. God is good all the time. So, yun ang pagsubok mga kapatid. Para bang, bago dumating ang unos o bagyo, dapat yung bahay mo, matibay na yan upang hindi masira sa bagyong darating. Kung hindi ka nakahanda, pag bumagyo, bagsak agad yan. Kasi walang suporta na nilagay mo. Hindi mo nilagyan ng pundasyon. Ganon din ang pagdarasal mga kapatid. Pag nag-rosary ka araw-araw, kung may bagyong darating sa buhay mo, ma-welcome yan. Ganyan ang kapangyarihan ng rosary at saka Divine Mercy. May mga pagsubok tayo mga kapatid na yung mga para bang sabihin na bakit yung sakit mo hindi gumagaling, bumabalik, gano'n. Hayaan mo yan mga kapatid. Huwag mong intindihin yan mga kapatid. No? Pag matsugi, kung kukunin tayo ng Panginoon Diyos mga kapatid, wala tayong magagawa mga kapatid. No? Pero kung gawa lang ng demonyo, hindi pa rin tayo matutsugi dahil sa rosary, sa Chaplet of Divine Mercy. So, magdasal tayo palagi. So, yun lang mga kapatid, sinishare ko lang yung kung gaano ka makapangyarihan ng rosary at saka Chaplet of Divine Mercy. At saka, dinarasal ko kayo araw-araw mga kapatid. Sinama ko kayo sa rosary araw, umaga at gabi. So, ingat kayo mga kapatid. Ingat. God bless. Shoutout pala ni James Biore. Shoutout bro. Sige, ingat mga kapatid. God bless.